Okay guys, let's do this. Medyo sumisikip lang yung dibdib ko. Sumisikip, nagagalit, naiinis. Kasi imbes na taong bayan ang ating pinagalaban, mga PI kayo, para sa mga senador na bumoto. Para nga po dito sa resolution na i-consider na lang po na i-house arrest. Itong si former President Duterte, demonyo kam, kagbubungog niyo. Yan lang yung masasabi ko. Alright, sige. Ito, mga minamahal. House Senators voted on a resolution requesting ICC to consider house arrest for former President Duterte. Ang nag-yes, mga minamahal, si Alan Peter. By the way, ang nag-propose nito, walang iba. Ang sponsor nito ay si Senator Migs Zubiri. Senator Migs, bakit naman parang suway bubble ka? Suway dito, suway doon, hangin dito, hangin doon. Parang kung nasaan yung fame, nandoon ka. Grabe ka, ang taas ng expectation ko sa'yo as a person. Kasi ang akala ko, i-consider mo ang mamamayang Pilipino, pero ano yung ginagawa mo? Ha? Ano yung ginagawa mo? Mas pabor ka pa sa sinusuportahan mong politiko kaysa sa mga bumoto sa iyong mamamayang Pilipino na naniniwala na meron kang maiaambag sa pagbabago ng ating bansa, ng bansang Pilipinas. Alam ninyo, yung war on drugs ni former President Duterte, intentional yun eh. Hindi natin pwedeng sabihin na pinapatay niya ang mga adik kuno dahil galit siya sa droga. Sobrang intentional ng pagpatay. Meron pa nga tayong nalaman sa hearing na meron din daw silang laboratory na nag-export throughout the country. Diba? Maybe it's a business purposes. Diba? O kaya merong mga yorme na mga kinitil, vice mayor. O diba? Tapos ang malala pa dito yung mga inosenteng mamamayang Pilipino. Biruin nyo, sanggol na matay sa war on drugs si former President Duterte. Tapos sasabihin niyo, hindi, ginawa niya lang yan kasi galit siya sa mga adik. Kamusta yung mga baby? Kamusta yung mga walang alam pa sa mundo na nadadamay sa napakawalang kwenta? Talagang hindi makatao. Talagang walang human rights na war on drugs ninyo. Kamustahin natin yun? Yung mga pamilya na umaasa sa breadwinner na, tinaniman ng mga pulis dahil lang sa pera. Diba? Kasi bawat ulo, 10K to 20K. Depende sa tao kung mataas. Umaabot pa nga ng milyon. Diba? Paano na lamang yung mga nadamay? Paano na lamang sila? Sasabihin ninyo, dapat the remaining years ni former President Duterte is spent sa kanyang pamilya kasi matanda na siya. Kamusta naman? Yung mga magulang na namatayan ng anak. Diba? Kamusta naman yung mga anak na namatayan ng magulang? Kamusta naman yung mga pamilyang mayroong inaantay na tatay, mayroong inaantay na nanay? Kamusta naman sila? Kamusta sila? Diba? Tanginang humanitarian grounds yan. Baliw. Sobrang taas ng expectation ko dito kay Migs Zubiri. Pero, so si Cayetano, nag-yes. Bato de la Rosa, JV Ejercito, Jingo Estrada, Win Gatchalian, Bongo, Loren Legarda, Rodante Marcoleta. Ano pa bang asahan natin dyan? Wala na, Amy Marcos, Robin Padilla, Erwin Tulfo, Erwin Tulfo, Joel Villanueva, Mark Villar, Migs Zubiri. At yung nag-no nito, walang iba, kundi tatlo lang naman. Si Bam Aquino, Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan. Ang nag-abstain naman ay itong si Tito Soto, tapos si Rafi Tulfo, tapos may absent pa. Kaya hindi nakapag-boto. Alam ninyo, sa ginagawa nitong mga senador na to, mas pinapatunayan lang ninyo na makapangyarihan pa din ngayon si former President Duterte. Imbes na yung simpatsya nyo sa mamamayang Pilipino, naawa kayo kay Digong na in the first place, ang dami niyang pinatay. Yung Pilipinos nga, naging criminal enterprises sa panahon niya. Pogo. Diba, kita ninyo? Binaboy ni Digong ang bansang Pilipinas. If you will compare
the good and bad, mas madami yung bad effect, negative effect na nangyari sa bansang Pilipinas nung panahon ni former President Duterte kaysa sa kanyang mga ginawa. I can't deny that, mga minamahal, meron siyang nagawang mabuti, yung no smoking. Hindi ko pwedeng i-deny yan. Pero, more bad effect. Lumala ang korupsyon sa panahon ni Digong. At yung patayan, intentional. Saan yung mga simpatya ninyo? Diba? Anyway, pangalawa, bukod sa napapansin natin mga minamahal na mukhang makapangyarihan pa si Duterte dahil tingnan nyo nga, yung boto ni Digong, ganyan pa din kadami, it means na parang mahina yung sense of justice dito sa bansang Pilipinas. So, parang hina. And do you think yung ICC, madadala ninyo sa ginagawa nyong yan? Ha, mga minamahal? As if they can influence the International Criminal Court about that ruling. Tingnan natin. Well, let's see. Kung kaya nilang manipulahin ang International Criminal Court. Kasi at the end of the day, the last word ay manggagaling pa din sa ICC. Mga minamahal. And yung sinasabi nilang tawag dito, sa ginawa nila na bumoboses to tong mga senador para itong si Digong ay makalaya, para ipakita nila na yung Senado ay malakas pa din dito sa International Criminal Court, na talagang nakakaawa na itong si Duterte. Mas lalo nyo lang pinapatunayan na hindi karapat dapat makalaya itong si former President Duterte. Bakit? Bakit? Kasi pinapakita ninyo na wala kayong sense, 'di ba? In terms of justice. Meaning, makapangyarihan pa din si Duterte na kaya niyang baliktarin ng hustisya kahit meron siyang ginawang mali. And do you think you can influence the International Criminal Court by voting eclavush na Senate resolution? Ano yun? Anong Senate resolution yun? Tangina. Senate adopted, Senate resolution number 144. 'Di ba? Na mayroong botong 1532. Sa tingin ninyo, at the end of the day, may impluwensya ninyo ang International Criminal Court? Humanitarian grounds, kamusta naman yung human rights abuses ni former President Duterte? And this is the reason why we need International Criminal Court. Ito yung dahilan, mga minamahal, pinapakita lamang ng mga senador na kailangan natin ng tulong ng International Criminal Court dahil mahina ang sense of justice sa bansang Pilipinas. Gets ninyo yung punto ko? ICC ang nagbibigay ng, buti pa nga ang ICC kayang bigyan ng justice ang bansa natin. Pero yung mga senador, my God, come on. Tatlo lang talaga yung may yagbol sa inyo. Tatlo lang talaga ang hindi natatakot sa inyo. Well, sorry kayo. Dahil at the end of the day, mga minamahal, we are not part and member of the International Criminal Court and walang jurisdiction. Walang hudikatura na ang International Criminal Court sa atin. Interpol, maybe. Kasi kailangan nating mag-scratch back sa kanila. I mean, mag-scratch tayo sa kanila. And they will do the same to us na mag-scratch back din. Diba? Kasi madaming mga fugitive din sa ibang bansa. So, we need the help of Interpol. And also, the Interpol need also ng tulong natin. Diba, mga minamahal? Kaya dito sa International Criminal Court, sa mga prosecutors and eclavush, blah blah blah, hoping na hindi kayo ma-impluwensyahan ng Senado, ng boto ng Senado para ipa-house arrest itong si former President Duterte. Ang ganda nga ng kwarto niya. Parang 5-star hotel, may sariling covered court, may tables, computers, sariling kitchen, 'di ba? Tapos, pinapakain na lang siya, yung to the point na kain-tulog na lang, pwede siyang mag-exercise. Ang ganda nga ng kulungan niya. Madami nga mga Pilipino na, nakapatay na nga ng tao, pinapakain pa. Diba? Parang naka 5-star hotel pa. Tapos, gusto ninyo palayain.
i-house arrest? Hindi kayo mga kupal? Sabi ng ating kaibigan, maybe not applicable, we are not member of ICC anymore. O yan nga, tama nga sinabi sa atin ng ating kaibigan. Sabi pa dito, final decision pa din ng International Criminal Court. Hindi na member ang Pilipinas. Yan yung sinasabi ko eh. Kaya sa mga bumoto dyan, sa Senate resolution na yan, at the end of the day, loser kayo. Hindi nyo ba naiisip na kasalanan din ni Digong kung bakit nandyan siya sa ICC? And makakauwi pa sana yan sa bansang Pilipinas kung hindi tayo umalis sa International Criminal Court. Diba, gets ninyo? Sabi ng ating kaibigan, ang pagboto ng Senator JVR ito sa resolution ay nagpapakita ng balanse sa pagitan ng pagkilala sa karapatang pantao at pagsunod sa proseso ng hustisya. Hulul, ng malaga sa pagpapakita ng responsableng pamumuno sa Senado. Halatang merong ano dito ni JVR ito kinang-ina nito ni Esteban, doon ka nga. Ano sabi ninyo? Makasarili ako? Ano makasarili? Bias daw ako? Oo! Basta ang pinag-uusapan dito, pagiging makatao. Para ako sa Pilipinas, I'm not one-sided, I'm not biased, mga minamahal. I am just for the Filipino people. I am for the country. Diba? So, anong silbi ng mga Gen Z na katulad ko? Kung maniniwala ako sa lies and lies and lies and lies and lies, diba, yung napaka-manipulative ng mga statement, ng mga maniobra, ng mga Duterte camp, anong silbi ko as a Gen Z? Ano yung silbi ng tax ng mamamayang Pilipino para bulagin pa ako ng mga matatamis na salita ng kampo ni former President Duterte? Nakakaawa, yes, true. Pero tapos na tayo sa paawa era. Tapos na tayo sa awa-awa era na yan. Dito na tayo mga minamahal sa sa pananagutan. Yes, we all know na maawain ang mga Pilipino, pero hindi naman di porket na maawain tayo, pati ba naman sa kanyang mga kasway, okay lang na palayain siya, no? Mga minamahal. Grabe. Majority dito, mga kawatan, no? Mga sip-sip. Oh my God. I'm so disappointed, mga minamahal. I hope that the Philippines na magkaroon pa din will have a justice very soon. Sana nga makulong din si Bato. Sana totoo ang sinabi ni Trillanes na pending na ang kanilang warrant of arrest. Sana. Sana. Alright, mga minamahal, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video.